Papaano ba natin ma-achieve yung ganito ka-creamy, ka-smooth na ice cream? Yes, mga mi, ito yung tipo ng ice cream na kahit ilagay mo sa freezer ng pangmatagalan, hindi po siya magyayelo. Kaya kung interesado ka, tara samahan mo ko hanggang dulo. Sa recipe na ito, gumamit lamang po ako ng mahigit 1 kilong mangga. Yes, mga mi, kailangan po hinog na ang ating mangga para mas malasa. Ginawa ko lang po sa mga mangga, kinayod ko po silang lahat para mas malasa. At pagkatapos naman ito, kinuha ko na yung aking all-purpose cream sa chiller. Bali na chilled ko po ito overnight. And yun ang gagawin po natin dito, ibibit lang po natin siya hanggang sa dumoble yung dami niya. Ma-share ko lang mga mi, ito yung sekreto para makagawa tayo ng malambot at napaka-creaming ice cream. Naglagay po ako dito ng 2 cups na whipping cream. Yes po, yung whipping cream po, yan po yung makakatulong para ma-achieve natin yung pagka-creamy at pagkalambot ng ating ice cream. Naglagay na rin pala ako dito ng 2 cans na condensed milk. Gumamit po ako ng mango flavor na condensed milk. And then binit ko siya ulit. Tapos naglagay po ako dito ng food color na yellow. Optional lang po yung food color. Pwede naman po kahit hindi na kayo maglagay. Next naman po, nilagay ko na yung mga mangga na kinayod ko kanina. So ayan, itodo na natin yan. So habang inilalagay ko po ito, matanong ko nga lang po pala, ano po ba yung pinaka-paborito nyong flavor ng ice cream? Pa-comment naman po sa baba. So ito na mga mi, para makompleto yung ating pagkasarap-sarap na ice cream, maglalagay tayo dito ng graham crackers. Kaway-kaway sa mga mahilig sa graham crackers dyan tulad ko. Bali, dinagdagan ko na po yung graham crackers ko para mas masarap. And then, minix ko lang siya, tapos magada ko dito ng cheese. Yes po, dahil mahilig ako sa cheese, maglalagay ako nito. Pero kung ayaw mo naman ng cheese, pwede naman kahit hindi ka na po maglagay. So, pagkatapos ko mamix na maayos, ito na. Ilalagay ko na sila sa kanilang paglalagyan. So, naitabi ko pa yung ginamit ko nung last time na gumawa ko ng ice cream. Sayang naman, diba? Tapos, ito na nga po, nilagay ko na silang lahat dito, and then nilalagay ko po ito sa freezer ng overnight. At makalipas nga lang po ang overnight, ito na po yung ating pagkasarap-sarap na ice cream. Ay nako mga mi, talaga namang magugustuhan nyo ito. Pag natikman nyo ito, talaga namang mafe-feel nyo na para na rin kayong bumili ng ice cream sa labas. Tingnan nyo naman kung gaano siya ka-smooth, ka-creamy, at talaga namang napakasarap ng lasa nito. O diba, kaysa bumili pa tayo ng ice cream sa labas, pwede naman natin itong gawin sa bahay natin. Mas marami pa tayong magagawa, mas enjoy pa natin itong kainin. O, diba, hindi na mabibitin yung mga chikitin nyo sa ice cream. By the way, mga mi, ito naman pala yung nasa maliit na lalagyan. Ayan, o, diba, pwede nyo rin itong pang negosyo. Sa mga mamis dyan na mahilig sa extra income, naku mga mi, try nyo na ito. Hindi kayo papalpak at hindi kayo magsisisi sa recipe na ito.